Inubos ko ang lahat para sa kanila, pero ang kapalit ay lason sa aking baso. Habang nakaratay ako at hindi maigalaw ang aking katawan, narinig ko ang asawa ko at biyenan na pinagpipistahan ang aking kamatayan kasama ang kanyang kabit sa loob mismo ng aking pamamahay. Akala nila tapos na ako. Ngunit sa bawat patak ng lason, unti-unti ring nabubuhay ang isang halimaw na maniningil sa kanila. Sino ang tunay na paralisado? Ako ba o ang kanilang mga kaluluwa? Huwag kang mainip, Mama. Konting patak pa ng gamot na yon sa gabi-gabing sabaw niya at tuluyan ng bibigay ang puso ni Elena. Sa ngayon, hayaan nating isipin ang lahat na dahil ito sa stroke na nakuha niya sa sobrang pagtatrabaho. Ang boses ni Marco ay tila malamig na hangin na dumaan sa aking pandinig. Walang bahid ng pag-aalinlangan, walang bakas ng pagmamahal na ipinangako niya sa akin sa harap ng altar 10 taon na ang nakalilipas. Nakatitig lamang ako sa kisame ng aming silid, hindi maigalaw kahit ang dulo ng aking daliri. Sa aking tabi, sa ibabaw ng bedside table, naroon pa ang isang maliit na kahon ng mamahaling relo na pinag-ipunan ko ng halos 6 na buwan para sa aming anibersaryo. Gusto ko siyang sorpresahin. Gusto ko sanang makita ang nangiti sa kanyang mga labi na siyang tanging dahilan ng aking pagsisikap sa kumpanya araw-araw. Ngunit ngayon, ang regalong iyon ay tila isang malupit na biro, isang saksi sa aking naging katangahan. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan, ang bigat sa aking dibdib na tila may nakadagan na malaking bato na unti-unting dumudurog sa aking paghinga. Gusto kong sumigaw, gusto kong itanong sa kanya kung bakit. Ngunit ang aking dila ay tila nakakadena sa loob ng aking bibig. Ang tanging nagagawa ko lang ay ang makinig sa marahas na tibok ng sarili kong puso na sa bawat pintig ay parang unti-unting nadudurog. Naririnig ko ang marahan at maingat na paghakbang ni Doña Imelda papalapit sa aking higaan. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay humahalo sa masangsang na amoy ng mga gamot na unti-unting pumapatay sa akin. Siguraduhin mo lang, Marco, na lahat ng dokumento ng insurance at ang mga titulo ng lupa ay nasa pangalan mo na bago natin siya tuluyang i-let go. Ayaw kong magkaroon ng problema kapag dumating na ang mga abogado ng pamilya niya. Wika ni Doña Imelda sa tono ng boses na tila nag-uusap lamang tungkol sa isang lumang kagamitan na dapat nang itapon. Sa gitna ng kadilimang bumabalot sa aking paningin, bumalik sa aking gunita ang lahat ng sakripisyong ginawa ko para sa kanila. Ako ang nagbangon sa pamilyang ito mula sa pagkakabaon sa utang. Ako ang nagpuyat para mapalago ang syongdet na iniwan ni Papa. Habang sila ay nagpapakasasa sa karangyaan na ako ang nagbigay. Sa bawat hapong pagod ako mula sa opisina, ang tanging nagpapasaya sa akin ay ang isiping ligtas at komportable sila. Handa akong maging martir. Handa akong tiisin ang lahat ng pangiinsulto ni Doña Imelda noon. Dahil akala ko ay mahal ako ni Marco. Ngunit ang lahat ng iyon ay naging abo sa loob lamang ng isang saglit. Ang asawang inalagaan ko, ang asawang pinagkatiwalaan ko ng aking buhay at ari-arian, ay siya palang unti-unting naglalagay ng lason sa bawat tasa ng tsaa at mangkok ng sabaw na inihahain niya sa akin nang may kasamang matamis na ngiti. Naramdaman ko ang pagdampi ng mainit na palad ni Marco sa aking pisngi. Isang haplos na dati ay nagbibigay sa akin ng seguridad, ngunit ngayon ay tila ba gumagapang na uod na nagdudulot ng matinding pandidiri sa aking buong pagkatao. Inumin mo na ito, Elena. Para sa ikabubuti mo ito, mahal ko. Bulong niya sa aking tainga. At kasunod nito ay ang mahinang tunog ng basong tumama sa aking mga labi. Naramdaman ko ang malamig na likido na dumaloy sa aking lalamunan. Bawat patak ay parang isang talim na sumusugat sa aking kalooban. Ang tanging panalangin ko sa mga sandaling iyon ay wag akong bawiin ng langit. Hindi dahil sa takot akong mamatay, kundi dahil hindi ko kayang lisanin ang mundong ito
na ang mga taong pumatay sa akin ay nakangiti at nagdiriwang. Ganito na lang ba talaga ang halaga ng 10 taong katapatan? Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa pamilyang ito, bakit ako pa ang kailangang maiwan sa ulan habang sila ay nagpapakasasa sa ilalim ng bubong na ako ang nagpatayo? Habang ang aking paningin ay unti-unting nilalamon ng dilim, isang pangako ang isinulat ko sa aking nagdurugong puso. Hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Kung ang katawan ko man ay tila isang bilanggo sa sarili nitong tahanan, ang aking kaluluwa ay magiging isang buhay na bangungot na sisingil sa bawat patak ng luha at bawat butil ng lason na ibinigay ninyo sa akin. Naramdaman ko ang muling pagpihit ng doorknob at ang pagpasok ng isa pang tao sa silid. Isang pamilyar na boses ng isang babae ang narinig kong humagik-gik. Isang boses na hindi kay Doña Imelda. "How is she, Marco? Malapit na ba tayong maging malaya?" Ang pangit niya na, Marco. Amoy gamot at amoy kamatayan. Sigurado ka bang kailangan ko siyang hawakan araw-araw? Ang boses na yon ay tila matalim na kuko na kumakalos sa aking pandinig. Hindi ito ang boses ng isang nurse. Ito ay boses ng isang babaeng puno ng pait at pagmamataas. Ang boses ni Sofia, ang babaeng matagal ko na palang pinapakain sa labas nang hindi ko nalalaman. Naramdaman ko ang magaspang na tela ng isang mumurahing kumot na ipinalit nila sa aking malambot na seda. Ang amoy ng alikabok at amag sa sulok ng silid ay tila sumasakal sa akin. Dati, ang silid na ito ay puno ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at mamahaling kandila. Ngunit ngayon, ginawa nila itong isang madilim na kulungan para sa isang reynang nawalan ng korona. Pumasok si Doña Imelda, dala ang kanyang mga rosaryo na tumutunog sa bawat hakbang niya. Naramdaman ko ang lamig ng kanyang presensya nang tumayo siya sa paanan ng aking higaan. "Huwag kang mareklamo, Sofia. Magtiis ka muna. Kailangan nating palabasin sa mga kapitbahay na inaalagaan natin siya ng mabuti. Ang mahalaga, kontrolado natin ang lahat." Wika ng aking biyenan. Pagkatapos, naramdaman ko ang isang malakas at masakit na kurot sa aking hita. Wala akong nagawa, kundi ang tanggapin ang sakit sa loob ng aking isipan dahil ang aking katawan ay nananatiling tila isang troso. Tingnan mo, hindi man lang kumukurap. Para na talaga siyang patay na dilat. Pagpapatuloy ni Sofia habang nararamdaman ko ang kanyang mga daliri na humahawi sa aking buhok ng may pandidiri. Sa bawat sandali ng kanilang pangiinsulto, ang tanging nagpapanatili sa akin sa katinuan ay ang alaala ng aking anak na si Mika. Narinig ko ang kanyang maliliit na yabag sa labas ng pinto, ang mahinang pagkatok na tila isang himig ng pag-asa sa gitna ng aking impyerno. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang pinto, narinig ko ang maras na pagsita ni Doña Imelda. "Mika, huwag kang papasok dyan. Natutulog ang mama mo at baka mahawa ka sa sakit niya. Pumunta ka sa kusina at kumain." Ang bawat hikbi ng aking anak na unti-unting lumalayo ay parang mga saksak sa aking puso. Gusto kong bumangon. Gusto kong yakapin siya at sabihing narito pa ako. Ngunit ang tanging kaya ko lang gawin ay ang magpatulo ng isang butil ng luha na agad ding pinahid ni Sofia ng may kasamang tawa. "Aba, umiiyak ang ating pasyente. Huwag kang mag-alala, Elena. Aalagaan ko ng mabuti ang asawa mo at ang kumpanya mo." Nang sumapit ang malalim na gabi at tumahimik na ang buong bahay, naramdaman ko ang dahan-dahang pagbukas ng pinto. Hindi ito ang mabigat na hakbang ni Marco o ang mapagmataas na lakad ni Doña Imelda. Ito ay ang mabagal at maingat na paglapit ni Yaya Rosa. Naramdaman ko ang kanyang mainit at gasgas na mga kamay na humahawak sa aking palad. "Anak, Elena, alam kong naririnig mo ako." Bulong niya sa gitna ng katahimikan. Naramdaman ko ang panginginig ng kanyang boses at ang pagpatak ng kanyang luha sa aking braso. "Huwag kang susuko.
Nakita ko ang ginagawa nila. Hindi ako papayag na tuluyan kanilang ubusin. Sa unang pagkakataon, mula nang mangyari ang trahedyang ito, naramdaman ko ang isang kislap ng liwanag. Gamit ang lahat ng natitira kong lakas, sinubukan kong igalaw ang aking hintuturo sa ibabaw ng kanyang palad. Isang maliit at halos hindi mapansing galaw, ngunit sapat na para mapasinghap si Yaya Rosa. Diyos ko! Gising ka! Gising ang diwa mo! Halos paos na bulong niya. Ngunit sa sandaling iyon, narinig namin ang tunog ng pagpihit ng doorknob mula sa labas. Ang liwanag mula sa hallway ay biglang tumama sa sahig ng silid. Sino ang kinakausap mo dyan, Rosa? Bakit gising ka pa sa oras na ito? Ang boses ni Marco ay tila isang hatol ng kamatayan na bumalot sa buong silid. Nararamdaman ko ang bilis ng pagtibok ng puso ni Yaya Rosa habang pilit niyang itinatago ang aking kamay sa ilalim ng kumot. Ganito na lang ba ang aming kapalaran? Sa gitna ng kadilimang ito, may puwang pa ba para sa isang himala? O tuluyan na kaming lalamunin ng kasamaan sa loob mismo ng bahay na itinayo ko sa pag-ibig? Tinitingnan ko lang kung maayos ang pagkakakumot sa kanya, Marco. Mukhang nilalamig kasi ang alaga ko. Mabilis na sagot ni Yaya Rosa. Bagaman rinig ko ang panginginig sa kanyang boses. Nakatayo siya sa pagitan namin ni Marco, tila isang matandang punong pilit na hinaharangan ang malakas na bagyo. Naramdaman ko ang matatalim na mata ni Marco na bumabagtas sa kabuuan ng aking katawan. Sa mga sandaling iyon, pinatitig ko ang aking paningin sa kawalan. Hinayaan ko ang sarili ko na maging parang isang bato. Walang nararamdaman, walang buhay, at walang bakas ng emosyon sa aking mga mata. Ang bawat paghinga ko ay naging mababaw at pantay, tila sapat na para magpanggap na unti-unti na akong nawawala. Huwag kang lumapit ng masyado sa kanya, Rosa, malamig na sinabi ni Marco. Sabi ng doktor, baka may mga mikrobyo pa na makuha mo. Sige na, lumabas ka na. Kami na ang bahala rito. Naramdaman ko ang huling pisil ni Yaya Rosa sa aking kamay bago siya tuluyang lumabas. Isang tahimik na pangako na hindi niya ako iiwan. Nang maiwan kaming dalawa, lumapit si Marco sa aking mukha. Naamoy ko ang alak sa kanyang hininga, ang amoy ng pagtataksil na tila lason na sumusulasok sa aking ilong. Sayang ka, Elena. Napakaganda mo pa naman sana. Pero masyado kang naging matalino, masyado kang naging makapangyarihan, nakakasakal ang pagiging perpekto mo. Bulong niya habang dinadama ang aking pisngi sa paraang tila sinusukat niya ang kapal ng aking balat. Kinabukasan, ang tunog ng mga yabag ni Sofia ang gumising sa aking pandinig. Hindi siya nurse, kundi isang masamang panaginip na nakasuot ng puti. Habang nililinis niya ang aking katawan, hindi niya tinitingnan ang aking mukha bilang isang tao, kundi bilang isang balakid. Alam mo, Elena, ang ganda ng mga tela sa tsyongdet niyo. Balang araw, lahat ng iyon ay magiging kurtina na lang sa magiging bahay namin ni Marco. Makirot niyang wika habang marahas na hinihila ang aking braso. Naramdaman ko ang hapdi nang ibuhos niya ang malamig na tubig sa aking balat na tila ba sinasadya niyang saktan ako para makita kung may reaksyon ako. Nanatili akong estatwa. Sa loob ng aking isipan, inaalala ko ang turo ni Papa tungkol sa paghabi. Ang pinakamatibay na tela, anak, ay ang telang dumaan sa pinakamahigpit na paghatak. Ngayon, ako ang telang iyon. Hinihila, binabatak, ngunit hindi bibigay. Narinig ko ang usapan nila sa kabilang silid. Ang plano ni Marco na ibenta ang kumpanya ng aking pamilya para bayaran ang kanyang mga utang sa sugal. Ang bawat salita nila ay parang mga anay na kumakain sa pundasyon ng aking pagkatao. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdiriwang, pumasok si Yaya Rosa, dala ang isang basket ng mga labada. Sa ilalim ng mga puting kumot, palihim niyang isinuksok ang isang maliit na recording device sa gaubay ng aking suot na damit.
Isang munting sandata sa gitna ng digmaang ito. Ang pinakamasakit na bahagi ng araw ay nang marinig ko ang munting tinig ni Mika sa labas ng pinto. Mama, may drawing ako para sa'yo. Tumingin ka naman, Mama. Tawag niya. Ang boses ay puno ng pangungulila. Mika, sabi nang huwag kang lalapit dyan. Baka mahulog ka sa hagdan. Sigaw ni Doña Imelda, sabay ang tunog ng isang malakas na sampal na nagpatahimik sa aking anak. Sa sandaling iyon, ang apoy sa loob ng aking dibdib ay tila gustong sumabog. Gusto kong tumayo, gusto kong sakalin ang matandang iyon, gusto kong protektahan ang aking anak. Pero hindi maaari. Kailangan kong manatiling bato. Pinilit kong itago ang bawat luha sa likod ng aking mga mata. Hinayaan ko ang sakit na maging gatong sa aking paghihiganti. Pumasok si Doña Imelda sa aking silid. Pagkatapos palayasin si Mika, tumingin siya sa aking muka nang may pagdududa. Marco, halika rito. Tawag niya sa kanyang anak. Tingnan mo ang mga mata niya. Parang masyadong maliwanag ang kulay ng kanyang balat kaysa kahapon. Hindi ba dapat ay mas maputla siya? Lumapit si Marco at sinuri ang aking mukha. Baka guni-guni mo lang iyan, Mama. Hindi. Siguraduhin nating hindi na siya magigising pa. Sofia, dagdagan mo ang dosis ng gamot niya mamayang gabi. Doblehin mo. Ayaw kong magkaroon pa ng pagkakataon na makapagsalita ang babaeng ito. Ang utos ni Doña Imelda na tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa buong silid. Naramdaman ko ang lamig na gumagapang sa aking likuran. Ang lason na dati ay dahan-dahan, ngayon ay balak na nilang ibuhos ng tuluyan. Sa gitna ng aking katahimikan, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa aking isipan. Hanggang kailan ko kayang panindigan ang pagiging bato bago ako tuluyang madurog ng kanilang kasamaan? Ubusin na natin siya ngayong gabi, Marco. Ayaw ko nang nakikita ang mga mata niyang iyan na tila ba laging nakatingin sa atin kahit wala namang buhay. Ang boses ni Sofia ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng aking silid. Naramdaman ko ang paglapit niya, ang yabag ng kanyang mga paa sa makintab na sahig na ako mismo ang nagpakinis noong mga panahong masaya pa kami sa bahay na ito. Nakatitig ako sa malaking chandelier sa gitna ng kisame. Naalala ko pa, noong binili namin yon, iyon ang unang malaking investment ko mula sa kinita ng aking syongdet. Sinabihan ko pa si Marco noon na ang bawat kristal na yon ay simbolo ng ating pangarap na magkaroon ng maliwanag na hinaharap. Ngayon, ang liwanag na yon ay tila nanunuya sa akin. Ang bawat kislap nito ay paalala ng bawat patak ng pawis na ibinuhos ko para lamang bigyan ng marangyang buhay ang taong na ngayon ay nagpaplano ng aking libing. Pumasok si Marco sa silid, dala ang isang mangkok ng sabaw na luto ni Doña Imelda. Ang amoy ng luya at manok ay dapat sana ay nakakaginhawa. Ngunit para sa akin, ang bawat singaw nito ay amoy ng kamatayan. Kailangan nating gawin ito ng dahan-dahan, Sofia. Ayaw kong maghinala ang mga tao sa kumpanya. Hayaan mo lang na unti-unti siyang manghina. Sagot ni Marco sa tono ng boses na tila nagpaplano lamang ng isang simpleng business deal. Naramdaman ko ang pag-upo ni Marco sa tabi ko. Ang bigat ng kanyang katawan sa kama ay tila isang hatol na lalong nagpapabigat sa aking paghinga. Elena, mahal ko. Kain ka na. Pinalakas namin ang dosis ng bitamina mo para mas mabilis kang gumaling, sabi niya habang inilalapit ang kutsara sa aking mga labi. Alam ko ang lasa nito. Mapait. Isang pait na hindi lamang dahil sa gamot, kundi dahil sa pagtataksil na kasama nito. Sa kabilang dulo ng kwarto, nakita ko si Sofia na nagsusukat ng aking mga alahas sa harap ng salamin. Kinuha niya ang isang gintong kwintas na pamana pa sa akin ng aking lola. Isang pamilyang diamante na simbolo ng aming dugo at dangal. Bagay ba sa akin, Marco?
Parang mas nagmumukhang mayaman ako kaysa kay Elena. Makulit na tanong ni Sofia habang humaharap sa amin at kinikindatan ng aking asawa. Hinaplos ni Marco ang buhok ko, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Sofia ng may pagnanasa. Lahat naman ng bagay sa kanya, mas nagiging maganda kapag ikaw na ang may suot, babe. Sagot ni Marco na nagdulot ng isang matinis na hagik-kick mula kay Sofia. Sa mga sandaling iyon, ang aking puso ay tila isang basong unti-unting napupuno ng lason at puot. Ang sakit ay hindi na nanggagaling sa aking paralisadong katawan, kundi sa katotohanang ang aking mga pinaghirapan ay ginagamit na ngayon upang palamutian ang babaeng sumisira sa aking tahanan. Ganito na lang ba ang aking halaga? Isang gintong hawla na puno ng kayamanan, ngunit ang reyna ay nakakadena at unti-unting pinapatay sa gitna ng karangyaan. Biglang pumasok si Yaya Rosa. Dala ang mga bagong labang kurtina. Nakita ko ang mabilis na pag-iwas niya ng tingin kay Marco. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng lihim na kanyang dinadala. Lumapit siya sa amin at tila ba hindi sinasadyang nasagi ang mangkok ng sabaw na hawak ni Marco. Ang mainit na likido ay tumapon sa sahig, gumagawa ng isang madilim na mantsa sa puting alpombra. Ay, pasensya na po, Sir Marco. Ang dulas po kasi ng mga kamay ko, hindi ko sinasadya. Mabilis na paumanhin ni Yaya Rosa habang dali-daling kinukuha ang basahan sa kanyang bulsa. Ano ba, Rosa? Napakatanda mo na. Wala ka na talagang silbi sa bahay na ito. Sigaw ni Marco habang marahas na tumayo. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Yaya Rosa. Ngunit sa ilalim ng takot na yon, may isang kislap ng tagumpay na tanging ako lang ang nakakaalam. Iniligtas niya ako sa gabing ito. Inilayo niya ang lason sa aking katawan, kahit na ang kapalit ay ang galit ng aking asawa. Nang lumabas na si Marco para magpalit ng suot na damit at sumunod si Sofia sa kanya ng may pangaasar, naiwan kami ni Yaya Rosa sa silid. Lumapit siya sa akin at mabilis na pinahiran ang mantsa sa sahig, ngunit ang kanyang mga kamay ay humaplos ng mabilis sa aking braso. Huwag kang mag-alala, anak. Hanggat narito ako, hindi nila magagawa ang gusto nila. Magtiis ka lang. Bulong niya sa isang tonong halos hindi naririnig. Ngunit ang katahimikan ay muling bumasag nang bumalik si Sofia. Ang kanyang mukha ay puno ng isang masamang balak. Lumapit siya sa aking higaan at kinuha ang isa sa mga malalambot na una na nasa likuran ko. Tiningnan niya ako ng diretso sa mga mata. Isang tingin na puno ng kadiliman at kawalang hiyaan. Alam mo, Marco, sigaw ni Sofia habang nakatingin pa rin sa akin. Masyadong matagal ang proseso ng pagpapatak ng gamot. Bakit hindi natin gamitin ang unan na ito para tapusin na ang lahat sa loob lang ng 5 minuto? Isang mabilis na pagpikit at ang lahat ng kayamanang ito ay magiging atin na nang walang kahati. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga paa. Ang una na dati ay nagbibigay sa akin ng ginhawa. Ngayon ay tila isang instrumento ng aking huling hininga. Ganito na ba ang dulo ng aking kwento? Ang mamatay sa ilalim ng unan na ako mismo ang bumili. Sa loob ng kwartong ako ang nagpundar. Huwag ngayon, Sofia. Masyadong mabilis. Kapag namatay siya ng ganito kaaga, baka mag-utos ng autopsy ang mga kapatid niya sa probinsya. Kailangan nating maging malinis. Ang sagot ni Marco na tila isang malamig na balde ng tubig na nagpalamig sa tensyon sa loob ng silid. Naramdaman ko ang pagluwag ng pagkakahawak ni Sofia sa unan. Ang bawat hibla ng tela na malapit sa aking mukha ay tila bumitaw na rin sa aking hininga. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Sofia bago niya ibinalik ang unan sa aking likuran ng may pait. Masyado kang matatakutin, Marco. Pero sige, susunod ako sa gusto mo. Basta siguraduhin mong hindi tayo magtatagal sa bahay na ito na kasama ang bangkay na yan. Muling makulit na wika ni Sofia bago siya lumabas ng silid. Ang tunog ng kanyang mga takong ay tila mga pako na ibinabaon sa aking pandinig.
Nang maiwan akong muli sa katahimikan, isang kakaibang lakas ang tila dumaloy sa aking mga ugat. Hindi ito lakas ng katawan, kundi lakas ng puot na naging apoy. Tumingin ako sa baso ng tubig na iniwan ni Sofia sa gilid ng mesa, ang basong ginagamit nila para painumin ako ng lason. Sa loob ng aking isipan, itinuon ko ang lahat ng aking konsentrasyon sa aking kanang kamay. 1 sentimetro, 1 milimetro. Pinilit ko ang bawat hibla ng aking kalamnan na sumunod sa aking utos. Naramdaman ko ang matinding panginginig sa loob ng aking braso, isang sakit na tila ba binabali ang aking mga buto mula sa loob. At doon, sa gitna ng katahimikan, ang dulo ng aking hintuturo ay dahan-dahang kumurap. Ang baso sa ibabaw ng mesa ay gumalaw ng bahagya, lumikha ng isang mahinang tunog ng pagkiskis sa makinis na kahoy. Pumasok si Doña Imelda pagkalipas ng ilang sandali, dala ang kanyang mga kandila at insenso. Siya ay isang babaeng labis na mapamahiin, isang katangiang alam kong magagamit ko laban sa kanya. Ang bawat sulok ng silid ay pinapausukan niya, bumubulong ng mga dasal na tila ba ang kabanalan ay mabibili ng mga ritual habang ang kanyang puso ay puno ng karumihan. Napansin niya ang baso sa gilid ng mesa. Ang pwesto nito ay naiba ng kaunti. Sapat na para mapansin ng isang matang mapanuri, gaya ng sa kanya. Nakikita ko ang biglang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ang kanyang mga kamay na may hawak na rosaryo ay bahagyang nanginginig. Lumapit siya at tiningnan ang aking mukha. Pilit na hinahanap ang anumang bakas ng buhay. Nanatili akong tila isang estatwa, ngunit sa loob ko, hinahamon ko ang kanyang takot. "Marco, halika rito sa loob," tawag niya. Ang boses ay puno ng kaba. Nang pumasok si Marco, agad siyang itinuro ng kanyang ina. "Ang basong ito, hindi ba't iniwan ito ni Sofia sa gitna? Bakit ngayon ay nasa dulo na ito ng mesa? At bakit parang nakatingin sa akin ang asawa mo, kahit nakapikit ang mga mata niya?" Tumawa ng pilit si Marco, bagaman nakita ko ang paglunok niya ng malalim. "Mama, masyado ka lang sigurong pagod sa pag-aasikaso sa kanya. Imposibleng gumalaw ang baso. Baka nasagi lang ni Rosa kanina." Ngunit alam kong hindi siya kumbinsido. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata, ang pagod na dulot ng mga gabing hindi siya makatulog dahil sa mga bangungot na unti-unting lumalamon sa kanya. Nitong mga huling gabi, naririnig ko ang mahihina niyang ungol sa katabing silid. Binabangungot siya tungkol kay Papa. Ang konsensya, kahit gaano pa ito kaliit, ay tila isang anay na dahan-dahang ngumangat-ngat sa kanyang katinuan. Iyon ang magiging simula ng aking laban. Ang wasakin sila mula sa loob ng kanilang sariling mga takot. Nang sumunod na araw, sa tulong ni Yaya Rosa, isang malaking hakbang ang aming ginawa. Habang nililinis ni Yaya Rosa ang aking kama, mabilis kong iginalaw ang aking daliri sa ibabaw ng kanyang braso sa paraang tila nagsusulat. Isang titik sa bawat pagkakataon. V-A-L-D-E-Z. Nagulat si Yaya Rosa, ngunit agad niyang naintindihan. Si Attorney Valdez ang matagal ng abogado at matalik na kaibigan ng aking ama. Siya lamang ang taong mapagkakatiwalaan ko na may kapangyarihang pigilan ang mga plano ni Marco sa kumpanya. Lumuha si Yaya Rosa, isang luha ng saya at pag-asa, bago niya mabilis na itinago ang kanyang mukha nang pumasok si Sofia. "Ano na naman ang iniiyak-iyak mo rito, matanda? Umalis ka na riyan. Ako na ang magpapakain sa kanya." Pagtataray ni Sofia. Kinuha niya ang mangkok ng lugaw na may halong lason at marahas na isinubo sa akin. Pinilit kong lunukin ang bawat subo, kahit na parang tinutusok ng mga karayom ang aking bituka. Kailangan kong manatiling buhay. Kailangan kong maging malakas para sa anak ko at para sa katarungan. Ngunit sa gabing iyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Habang naghahanap si Sofia ng ilang mahahalagang gamit sa aking cabinet, isang lumang litrato ang nahulog mula.
Sa isang nakatagong slip ng aking jewelry box, litrato yon ng isang lalaki na may pamilyar na mukha. Ang ama ni Sofia. Napahinto si Sofia. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang tinititigan ng litrato. Doon ko napagtanto ang isang madilim na katotohanan. Ang pagpasok ni Sofia sa buhay namin ay hindi lamang dahil sa pera ni Marco. May mas malalim siyang dahilan. Siya ang anak ng dating karibal ni Papa sa negosyo. Ang taong nasira ang buhay dahil sa sarili nitong kasakiman at isinisi ang lahat sa pamilya ko. Akala mo ba, Elena, tapos na ang lahat sa pagkakasakit mo? Bulong ni Sofia habang nilalapitan ako. Ang kanyang mukha ay nasa tabi na ng aking tainga. Hindi lang ako narito para sa asawa mo. Narito ako para ubusin ang lahat ng iniwan ng ama mo. Sisiguraduhin kong pagkatapos mo, ang anak mo naman ang susunod. Ang bawat salita niya ay tila kulog na yumanig sa aking buong pagkatao. Ang aking munting si Mika, ang huling kayamanan ng aking buhay. Sa sandaling iyon, ang aking paralisadong kamay ay biglang kumuyom ng mahigpit sa ilalim ng kumot. Ang puot na nararamdaman ko ay hindi na sapat na tawaging galit. Ito ay naging isang banal na nagnanais na maningil. Ganito na ba ang tadhana? Na ang mga anino ng nakaraan ay babalik para lamunin ang kinabukasan ng aking anak? Hanggang kailan ko kayang panindigan ang pagiging estatwa habang ang bawat mahal ko sa buhay ay unti-unting kinukuha ng isang babaeng puno ng paghihiganti? Ang anak ko, ang nag-iisa kong si Mika. Ang mga salitang yon ni Sofia ay tila isang kidlat na gumising sa bawat himaymay ng aking paralisadong katawan. Hindi na ito tungkol sa akin, hindi na ito tungkol sa kayamanan o sa pagtataksil. Ito ay tungkol sa buhay ng aking anak. Kinabukasan, narinig ko ang usapan nila sa sala. Mas makabubuti kung ipapasok natin si Mika sa isang boarding school sa probinsya Marco. Malayo sa gulo. Doon, mas matututukan niya ang kanyang pag-aaral. Mungkahi ni Doña Imelda sa isang tonong puno ng huwad na pagkalinga. Alam ko ang tunay niyang plano. Gusto niyang ilayo ang aking anak para walang maging hadlang sa tuluyan nilang pag-agaw sa lahat ng aming pag-aari. Tama si Mama Marco. Isa pa, pabigat lang ang batang iyan dito. Palaging umiiyak, palaging hinahanap ang nanay niyang wala namang silbi. Dagdag ni Sofia, ang bawat salita niya ay lason na mas matindi pa sa ipinapainom nila sa akin. Nang hapon na yon, habang nakaupo ako sa aking wheelchair sa may bintana, pumasok si Mika sa aking silid. May dala siyang isang maliit na bulaklak ng gumamela na pinitas niya mula sa hardin. Mama, para sa'yo, para gumaling ka na. Bulong niya habang dahan-dahang inilalagay ang bulaklak sa aking palad na nakapatong sa aking hita. Naramdaman ko ang lambot ng mga talulot nito sa aking balat. Ang aking puso ay sumisigaw, nagmamakaawang makagalaw para mayakap ko man lang ang aking anak. Ngunit bago ko pa man masilayan ang kanyang mukha, marahas siyang hinila palayo ni Doña Imelda. Ano ka ba namang bata ka? Huwag mong dinudumihan ng mama mo. Halika na, doon ka sa labas maglaro. Ang tunog ng pagbagsak ng munting bulaklak sa sahig ay kasabay ng pagdurog ng aking puso. Nakita ko ang mga luhang namumuo sa mga mata ni Mika habang kinaladkad siya papalabas. Sa sandaling iyon, isang pangako ang isinumpa ko sa aking sarili. Hindi ako mananatiling isang baldado habang ang aking anak ay sinasaktan. Talakakas ako. Tatayo ako para sa kanya. Pagsapit ng hating gabi, nang ang buong bahay ay nababalot na sa katahimikan, nagsimula ang aking lihim na pakikipaglaban. Itinuon ko ang lahat ng aking lakas sa aking mga binti. Gamit ang bawat hibla ng aking determinasyon, sinubukan kong iangat ang aking kanang paa. Ang sakit ay tila kutsilyong bumabaon sa aking mga kalamnan. Ang pawis ay namuo sa aking noo. 1 milimetro, 2, 3, nanginginig, ngunit gumagalaw. Sa bawat gabing lumilipas,
Iyon ang aking naging ritual. Ang sahig ng aking silid ang naging saksi sa aking tahimik na paghihirap at pagbangon. Pinalitan ng pag-asa ang aking pagdurusa. Pinalitan ng determinasyon ang aking mga luha. Ang bawat kirot ay isang paalala na ako ay buhay at lalaban para sa aking anak. Isang gabi, habang tinutulungan ako ni Yaya Rosa na magpalit ng damit, hindi niya sinasadyang nahawakan ang aking binti. Naramdaman niya ang paninigas ng aking kalamnan. Isang senyales ng pag-ehersisyo, hindi ng pagiging paralisado. Nagkatinginan kami. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at paghanga. Tumango ako ng bahagya. Isang galaw na halos hindi mapapansin, ngunit sapat na para maintindihan niya. May nai-record na po ako, Elena. Usapan nila tungkol sa pagbebenta ng lupain ninyo sa Laguna. Bulong niya habang inaayos ang kumot ko. Itinago ko ng mabuti sa ilalim ng iyong kama. Ngunit ang pag-asang iyon ay biglang napalitan ng lagim. Pumasok si Marco sa silid. Ang kanyang mukha ay gusot. May hinahanap siyang isang dokumento sa ilalim ng aparador. Sa kanyang pagyuko, hindi sinasadyang natabig niya ang isang unan na nahulog malapit sa ilalim ng aking kama. Habang inaabot niya ang unan, ang kanyang mga daliri ay sumayad sa isang maliit at matigas na bagay na nakadikit sa ilalim ng bed frame. Nangunot ang kanyang noo. Dahan-dahan niyang hinila ito. Ang tunog ng pagtanggal ng tape ay tila isang bombang sumabog sa katahimikan ng silid. Sa kanyang palad, nakita ko ang maliit at itim na recording device. Ang munting pulang ilaw nito ay kumikislap pa rin. Tila isang mata na nakasaksi sa lahat ng kanilang kasamaan. Ang mukha ni Marco ay dahan-dahang nagbago mula sa pagtataka, patungo sa pagkabigla, at sa huli, sa isang malamig at nakakakilabot na galit. Itinaas niya ang kanyang tingin at tumitig ng diretso sa aking mga mata. Ang lamig sa mga mata ni Marco ay tila yelo na gumapang mula sa sahig, umakyat sa aking mga paa, at dahan-dahang nagyeyelo sa aking puso. Ipinakita niya ang recorder kay Yaya Rosa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pigil na galit. Sino ang naglagay nito rito, Rosa? Sumagot ka. Nakita ko ang pamumutla sa mukha ni Yaya Rosa. Ang kanyang mga labi ay naubusan ng kulay, ngunit sa likod ng kanyang takot, nakita ko ang isang bakal na determinasyon. Tumingin siya sa akin ng isang saglit, isang tingin na puno ng paalam at pangako, bago niya hinarap si Marco. Ako po, Sir Marco. Ako po ang naglagay niyan. Mariin niyang sagot. Isang malutong na tunog ng sampal ang umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Isang tunog na mas masakit pa sa 10 beses na pag-inject ng lason sa aking katawan. Napapikit ako ng mariin. Gusto kong sumigaw. Gusto kong pigilan siya. Gusto kong sabihin sa kanyang walang kasalanan ang matanda. Ngunit ang katawan ko ay isang piitan. Matapos kitang pakainin sa bahay na ito sa loob ng 20 taon, ito ang igaganti mo sa akin? Taksil ka, sigaw ni Marco. Hinawakan niya si Yaya Rosa sa braso at kinaladkad palabas ng aking silid. Patawarin niyo po ako, sir. Patawad! Ang tanging naririnig kong sigaw ni Yaya Rosa habang siya ay inilalayo. Pagkatapos, isang malakas na pagbagsak ng pinto ang nagpatahimik sa buong bahay. Wala na siya. Ang huling kakampi ko ay itinapon na palabas sa gitna ng kadiliman. Bumalik si Marco sa aking silid. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaakyat baba sa galit. Lumapit siya sa akin at inilapag sa mesa ang isang bagong bote ng gamot. Wala na ang tagapagtanggol mo, Elena. Ngayon, tayong dalawa na lang. Titingnan natin kung hanggang saan katatagal sa dobleng dosis ng gamot na ito. Nang iwan niya akong mag-isa, ang aking pagdadalamhati ay naging isang nag-aapoy na determinasyon. Tama siya. Mag-isa na lang ako. At dahil mag-isa na lang ako, wala na akong dapat na alalahanin pa, kundi ang aking sarili at ang aking anak. Hindi na ako maaaring maghintay pa sa tulong ng iba. Naalala ko ang huling bilin sa akin ni Yaya Rosa.
Kung ano man ang mangyari sa akin, kunin mo ang bote ng mga bitamina ni Doña Imelda. Pinalitan ko na yon ng mga pekeng tableta. Ang totoong bitamina ay itinago ko sa ilalim ng paso ng halaman sa iyong bintana. Ito na ang pagkakataon. Ito na ang gabi ng pagpapalit ng tadhana. Gamit ang lakas na nagmumula sa aking puot, muli kong sinubukan igalaw ang aking mga kamay. Nanginginig. Mabagal. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito isang simpleng kurap ng daliri. Dahan-dahan, pulgada sa bawat pulgada, inangat ko ang aking kanang kamay mula sa kama. Ang bawat galaw ay isang tagumpay laban sa lason na nananalaytay sa aking mga ugat. Inabot ko ang bagong bote ng lason na iniwan ni Marco. Ang takip nito ay mahigpit, ngunit sa tulong ng aking mga ngipin, nagawa ko itong buksan. Sa kabilang banda, gamit ang aking kaliwang kamay, dahan-dahan kong sinimulang abutin ang paso sa may bintana. Ang aking katawan ay tila isang babasaging salamin na anumang oras ay maaaring mabasag, ngunit hindi ako tumigil. Nang makuha ko ang tunay na mga bitamina, ang aking puso ay kumakabog na parang tambol. Ito na. Sa isang kamay ay hawak ko ang kamatayan. Sa kabila, ang buhay. Dahan-dahan kong ipinalit ang laman ng mga bote. Ang mga mapait na tableta ng lason ay inilagay ko sa bote ng mamahaling bitamina ni Doña Imelda. Ang mga bitaminang magbibigay sa akin ng lakas ay inilipat ko sa bote ng aking gamot. Hindi ito paghihiganti. Ito ay pagtatanggol sa sarili. Ito ay katarungan. Matapos kong maibalik ang lahat sa ayos, ang aking katawan ay tila naubusan ng lakas. Humiga akong muli. Ang pawis ay tumatagaktak sa aking mukha. Ngunit sa gitna ng aking pagod, isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking isipan. Pumasok si Doña Imelda sa aking silid, hawak ang kanyang ulo. Bakit ba parang nahihilo ako nitong mga nakaraang araw? Siguro ay kailangan ko nang inumin ang aking mga bitamina. Lumapit siya sa kanyang mesa, kung saan nakapatong ang boteng ngam ngayon, ay naglalaman na ng kamandag na para sana sa akin. Kinuha niya ito, binuksan ang takip, at nagbuhos ng isang tableta sa kanyang palad. Pinanood ko siya. Ang bawat galaw niya ay tila nagaganap sa napakabagal na paraan. Ang aking paghinga ay huminto. Ito na ang simula ng kanyang karma. Itinaas niya ang tableta papalapit sa kanyang bibig. Ang sigaw ni Marco mula sa ibaba ang pumigil sa kamay ni Doña Imelda. Isang buntong hininga ng pagkayamot ang pinakawalan niya bago ibinulsa ang tableta. Saka na nga lang, nakakawala ng gana ang pagmumukha ng babaeng iyan. Wika niya bago ako iwanang mag-isa sa gitna ng dilim. Ang aking puso ay kumakabog sa pinaghalong takot at pag-asa. Ang lason ay nasa kanyang bulsa na, naghihintay na lang ng tamang oras. Kinabukasan, pumasok si Sofia sa aking silid, dala ang isang tasa ng umaaso-asong tsa. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang masamang balak. Hindi iyon para sa akin. Inilapag niya iyon sa mesa at lumapit sa akin nang may isang ngiti na kasing tamis ng pulot, ngunit kasing laso ng ahas. Good morning, Elena. Dahil wala na si Yaya Rosa, ako na ang bago mong personal nurse. Sabi niya habang marahas na hinahawi ang kumot sa aking katawan, at bilang yung tagapag-alaga, kailangan kong siguraduhin na hindi ka nagkukunwari. Bago pa man ako makapaghanda, kinuha niya ang tasa ng mainit na tsa. Ang bawat hibla ng aking laman ay sumisigaw sa sakit habang nararamdaman ko ang biglaang pagbuhos ng kumukulong likido sa aking kamay na nakapatong sa aking hita. Ang init ay tila 1,000 karayom na sabay-sabay na tumutusok sa aking balat. Nais kong umigkas, nais kong sampalin ang kanyang mukha. Nais kong isigaw ang lahat ng sakit na aking nararamdaman. Ngunit ang aking mukha ay nanatiling isang maskara ng kawalan. Ang aking mga mata
ay nanatiling nakatitig sa kisame, hinding-hindi ko ibibigay sa kanya ang satisfaksyon na makita akong nasasaktan. Isang tawang mapang-asar ang pinakawalan ni Sofia. Tingnan mo nga naman, totoo ngang isa ka ng gulay. Sayang, ang kinis pa naman ng balat mo. Wika niya bago kumuha ng basahan at walang ganang pinunasan ng aking kamay na namumula na at nag-uumpisa ng mama-altos. Sa paglipas ng araw, napansin ko ang unti-unting pagbabago kay Doña Imelda. Madalas siyang nahihilo. Ang kanyang mga kamay, na dati ay matatag sa paghawak ng rosaryo, ay nagsimula ng manginig. Ano bang nangyayari sa akin, Marco? Narinig kong reklamo niya sa sala para akong laging pagod. Para akong nilalamig kahit mainit naman ang panahon. Napansin ni Marco ang panginginig ng mga kamay ng kanyang ina, mga sintomas na pamilyar sa kanya. Isang malamig na tingin ang ipinukol niya kay Sofia, isang tingin na puno ng pagdududa. May iba ka pa bang ipinapainom kay mama bukod sa mga gamot niya? Ano? Ako pa ang pagbibintangan mo? Baka naman dala lang yan ng katandaan. Mabilis na depensa ni Sofia, ngunit alam kong isang butil ng takot at pag-aalinlangan ang naitanim na sa isipan ni Marco. Ang kanilang perpektong alyansa ay nagsisimula nang magkaroon ng lamat. Nang gabing iyon, habang naghahapunan sila ng mamahaling steak at alak, muling inatake ng pagkahilo si Doña Imelda. Ang kanyang muka ay maputlang maputla. Kailangan ko na talagang inumin ang mga bitamina ko. Baka kulang lang ako sa sustansya. Wika niya. Mula sa aking kinauupuan sa wheelchair sa may pintuan ng silid, pinanood ko siyang kunin mula sa kanyang bulsa ang tableta. Ang lason na para sana sa akin. Isinubo niya ito at uminom ng tubig. Sa loob ng ilang segundo, walang nangyari. Ngunit pagkatapos, ang kanyang paghinga ay biglang naging mabilis at mababaw. Ang tinidor na hawak niya ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay, lumikha ng isang matinis na tunog sa sahig na gawa sa marmol. Ma, anong nangyayari sa'yo? Takot na tanong ni Marco habang tumatayo. Sinubukan ni Doña Imelda na magsalita, ngunit tanging mga ungol na walang kahulugan ang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at sakit. Hinawakan niya ang kanyang dibdib bago siya bumagsak mula sa kanyang upuan, kasabay ng malakas na tunog ng nabasag na kopita sa sahig. Napatayo si Sofia sa gulat, hindi alam ang gagawin. Si Marco ay dali-daling lumapit sa kanyang ina, na ngayon ay nakahandusay at nangingisay sa sahig. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, ang mga mata ni Marco ay napako sa akin, sa aking mga matang hindi nagpapakita ng anumang gulat, kundi isang malamig na katahimikan. Nakita niya ang kawalan ng emosyon sa aking mukha habang pinapanood ko ang pagbagsak ng kanyang ina. Sa parehong paraan na pinanood niya ang pagbagsak ko ilang linggo na ang nakalipas. At doon, sa mukha ng kanyang asawang paralisado, nakita niya ang anino ng isang halimaw na matagal nang natutulog. Ang matinis na sirena ng ambulansya ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang mga ilaw nitong pula at asul ay paulit-ulit na humahampas sa mga dingding ng aming sala. Tila isang diskong nagpapatugtog ng musika para sa sayaw ng kamatayan. Pinanood ko mula sa aking wheelchair ang pagmamadali ng mga paramedic. Ang gulat at takot sa mukha ni Sofia habang nakatayo lamang siya sa isang sulok, hindi alam ang gagawin. Ang pagkasira ng bait sa boses ni Marco habang sumisigaw siya ng mga utos. At sa gitna ng lahat ng ito naroon ang katawan ni Doña Imelda. Walang buhay, isang estatwang humihinga. Dinadala sa isang stretcher palabas ng bahay na pinangarap niyang angkinin. Pagkalipas ng ilang araw, ibinalik siya sa bahay, hindi bilang isang reyna, kundi bilang isang bilanggo sa sarili niyang katawan. Ang hatol ng mga doktor, isang malubhang stroke na nag-iwan sa kanyang paralisado mula leeg hanggang paa. Ang kapalaran ay isang malupit na komedyante. Ang babaeng walang awang nanood sa aking unti-unting pagkamatay ay siya namang nakahiga ngayon, sa kama, sa kabilang silid.
nakatitig sa parehong kisame na naging saksi sa aking pagdurusa. Ang dating kumpiyansa sa mga mata ni Marco ay napalitan ng lagim. Ang kanyang mga gabi ay puno ng pag-aalala sa kanyang ina at takot sa kung ano ang maaring mangyari sa kanya. Ang kanilang perpektong mundo ay nagsimula ng gumuho. Isang gabi, pumasok si Marco sa aking silid. Amoy alak siya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod at pagkatalo. Inaasahan niyang makikita ang dati niyang asawa, ang babaeng gulay na walang magawa sa kanyang wheelchair. Ngunit ang nadatnan niya ay isang bagay na yumanig sa buong pundasyon ng kanyang mundo. Nakatayo ako sa tabi ng bintana, pinapanood ang pagpatak ng ulan sa labas. Ang liwanag ng buwan ay lumilikha ng isang anino sa aking likuran. Isang anino na hindi na nababaluktot sa sakit, kundi tuwid at matatag. Napahinto siya sa may pintuan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang pagkamangha. Ang baso ng alak na hawak niya ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Lumikha ng isang malakas na tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig na gawa sa marmol. Ang likido ay kumalat na tila dugo, ngunit hindi ko man lang ito nilingon. Elna? Nauutal niyang wika. Ang kanyang boses ay puno ng kilabot. Paano? Bakit ka nakatayo? Dahan-dahan akong humarap sa kanya. Ang aking mukha, na dati ay tila walang buhay, ngayon ay nagliliyab sa isang malamig na apoy. Nagulat ba kita, Marco? Ang unang mga salitang lumabas sa aking bibig pagkalipas ng mahabang panahon. Ang sarili kong boses ay tila banyaga sa aking pandinig, ngunit bawat pantig ay may bigat ng isang hatol. Akala mo ba ay habang buhay akong magiging bilanggo sa sarili kong tahanan? Sumubok siyang humakbang papalapit. Ang kanyang mga kamay ay nakaunat, tila nais hawakan ng isang multo. Isang himala ang nangyari. Pilit niyang tawa, isang desperadong pagtatangkang ibalik ang kanyang maskara ng pagmamahal. Elena, mahal ko, sa wakas ay gumaling ka na. Huwag mong gamitin ang salitang mahal sa harap ko, Marco. Nakakasuka. Malamig kong putol sa kanyang sinasabi. Alam ko ang lahat. Ang bawat patak ng lason, ang bawat plano ninyo ni Doña Imelda, at ang bawat haplos mo sa babaeng iyon sa loob ng kwartong ito habang nakahiga ako at naghihingalo. Napaatras siya. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. No. Elena, makinig ka. Nagkakamali ka. Sapat na ang mga kasinungalingan. Wika ko habang dahan-dahang naglalakad papalapit sa kanya. Ang bawat hakbang ko ay matatag. Ang tunog ng aking mga paa sa sahig ay tila isang tambol na naghuhudyat ng kanyang katapusan. Narinig ko ang lahat. Ang bawat salita ninyo ay nakaukit sa aking memorya. At ngayon, tingnan mo ang iyong ina. Lumabas ako ng silid at tumungo sa kwarto ni Doña Imelda. Sumunod si Marco, tila isang asong nawawala sa sarili. Binuksan ko ang pinto at bumungad sa amin ang matanda. Nakahiga, dilat ang mga mata, ngunit walang kakayahang gumalaw. Eksakto sa kalagayan ko ilang linggo na ang nakalilipas. Lumapit ako sa kanya at hinaplos ang kanyang buhok. Hok ng napakabagal. Kumusta ang pakiramdam, Mama? Bulong ko sa kanyang tainga. Sapat na para marinig ni Marco. Masarap ba ang lasa ng sarili mong gamot? Ang bawat tableta na inilaan ninyo para sa akin, kayo ang uminom. Hindi ito aksidente. Ito ay katarungan. Nakita ko ang luha ng takot na namuo sa sulok ng mga mata ni Doña Imelda. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginig, ngunit walang boses na lumabas. Ito ang pinakahihintay kong sandali. Ang makita ang kanilang pagbagsak sa ilalim ng bigat ng kanilang sariling mga kasalanan. Pumasok si Sofia sa silid. Ang kanyang mukha ay puno ng galit nang makita akong nakatayo. Ano niyang nangyayari dito? Marco, bakit hinahayaan mong hawakan ng babaeng iyan ang iyong ina? Tumingin ako kay Sofia.
ang babaeng pumatay sa kaligayahan ng aking pamilya dahil sa isang lumang galit. Sofia, o mas kilala bilang anak ni Santiago. Ang kanyang pangalan ay naging dahilan ng kanyang biglang pananahimik. Akala mo ba ay hindi ko malalaman? Ang bawat dokumento, ang bawat koneksyon ninyo ni Marco, ay hawak ko na. Anong sinasabi mo? Tanong ni Marco. Lumingon siya kay Sofia nang may pagdududa. Sofia, may hindi ka ba sinasabi sa akin? Ngumiti ako ng may pait. Ang kumpanya, ang bahay na ito, at ang bawat sentimo na ninakaw ninyo, sisiguraduhin kong ibabalik ninyo ang lahat. At si Mika, hinding-hindi ninyo na muling makikita. Tumingin si Marco sa akin, pagkatapos ay kay Sofia at sa huli ay sa kanyang paralisadong ina. Ang kanyang mundo ay tuluyan ng gumuho, ngunit sa gitna ng kanyang pagkataranta, mabilis na dinampot ni Marco ang isang folder sa ibabaw ng mesa ni Doña Imelda. Ang folder na naglalaman ng mga huwad na dokumento ng paglilipat ng ari-arian. Hindi mo kami matatalo, Elena. Hawak ko ang mga pirma mo. Akin ang lahat. Sigaw niya. Ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon. Ngunit sa sandaling iyon, ang tunog ng malakas na pagkatok sa pintuan sa ibaba ay umaling-aungaw sa buong mansyon. Isang tunog na hindi nanggagaling sa isang bisita, kundi sa isang taong may dalang batas at katotohanan. Ang bawat katok na nagmumula sa pintuan sa ibaba ay tila pintig ng katarungan na sumasabay sa mabilis na tibok ng puso ni Marco. Ang tunog ng kamao na tumatama sa matigas na kahoy ng pintuan ay umaling-aungaw sa buong mansyon, sapat na para magdala ng kilabot sa sino mang may itinatagong kasalanan. Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang mahigpit niyang yakap ang folder na naglalaman ng mga huwad na dokumento. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at desperasyon. Hindi ito maaari. Akin ang kumpanya. Akin ang lahat ng ito. Sigaw niya. Ang boses ay tila isang hayop na nasulok sa isang madilim na eskinita. Marco, please! We need to leave! Umalis na tayo rito bago pa sila makapasok. Hiyaw ni Sofia habang pilit na hinihila ang braso ni Marco. Ang kanyang dating maamong muka ay napalitan ng isang pangit na anyo ng takot. Wala na ang mapagmataas na kabit. Ang tanging naroon ay isang magnanakaw na nahuli sa akto. Dahan-dahan akong humakbang patungo sa kanila. Ang tunog ng aking mga tsinelas sa sahig na marmol ay tila isang mabagal na martsa ng kamatayan. Wala na kayong mapupuntahan. Marco? Sofia, ang bahay na ito ay napapalibutan na at ang mga dokumentong hawak mo, basura na ang mga yan. Anong sinasabi mo? Tanong ni Marco. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa takot. I expected you would do that. Alam kong gagawa ka ng paraan para pekin ang aking pirma habang di umano ay wala akong malay. Wika ko ng may malamig na ngiti. Kaya bago pa man ako tuluyang manghina noon, lahat ng mahahalagang titulo ay inilipat ko na sa isang irrevocable trust fund para kay Mika. Si Attorney Valdez ang humahawak niyon. Ang hawak mo ay mga kopya lamang na walang halaga sa harap ng batas. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Attorney Valdez kasama ang dalawang opisyal ng pulisya. Ang hitsura ni Attorney Valdez ay seryoso. Ang kanyang presensya ay nagdala ng isang mabigat na awtoridad sa loob ng kwarto. Good evening, Marco. I think it's time to stop this theatrical performance. Maring wika ni Attorney Valdez. Tumingin siya sa akin nang may paggalang bago hinarap ang mga pulis. Officers, ito ang mga taong tinutukoy ko sa aking ulat. Possession of forged documents, attempted murder through slow poisoning, and large-scale fraud. No, sinunggaling ang babaeng yan. Siya ang baliw! Siya ang may sakit! Sigaw ni Marco habang pilit na itinatago ang folder sa kanyang likuran. Elena, babe, makinig ka. Can we talk about this, please? Mag-asawa tayo, di ba? Gagawin natin ito para kay Mika. Naramdaman ko ang matinding pandidiri sa aking buong pagkatao.
Nang marinig ko ang pangalan ng aking anak mula sa kanyang maruming bibig, lumapit ako sa kanya. Sapat na para maramdaman niya ang init ng aking galit. Huwag mo akong tawaging babe, Marco. Nakakasuka ang bawat salitang lumalabas sa bibig mo. Wika ko. Ang boses ko ay mababa, ngunit puno ng kapangyarihan. Ang 10 taon ng ating pagsasama ay isang mahabang bangungot na ngayon ko lang tuluyang nagisingan. You didn't just betray me. You tried to kill the mother of your child for a piece of paper and the touch of another woman. Lumingon ako kay Sofia na ngayon ay pilit na nagtatago sa likod ni Marco. And you, Sofia, ang akala mo ba ay hindi ko alam ang tunay mong motibo? You wanted to destroy my father's legacy because of what happened to your own family. But your father's downfall was his own greed, just like yours. Hindi mo nakuha ang hustisya. Nakuha mo ang sarili mong impyerno. Biglang nagwala si Sofia. Sinubukan niyang saktan ako. Ang kanyang mga kuko ay tila mga kuko ng lawin na nais tumusok sa aking mukha. Ngunit bago pa man niya ako mahawakan, mabilis siyang nahawakan ng mga pulis. Bitawan niyo ako. Akin ang lahat ng ito. Akin! Iyaw niya habang pilit na nagpupumiglas. Napaiyak na rin si Marco. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at uhog. Elena, please, patawarin mo ako. I was blinded by greed. Si Sofia, siya ang may gawa ng lahat ng ito. Siya ang nag-utos sa akin na lasunin ka. Please, Elena, think of our daughter. Ang pagiging duwag ni Marco ay mas lalong nagpatindi ng aking galit. Think of our daughter? Noong inuubos ninyo ang aking lakas gabi-gabi, naisip mo ba si Mika? Noong pinaplano ninyong itapon siya sa boarding school para hindi siya maging sagabal, naisip mo ba siya? You are a coward, Marco. At ang isang coward ay walang lugar sa buhay naming mag-ina. Habang pilit na inilalabas si Marco at Sofia mula sa silid, naramdaman ko ang isang malaking pasanin na nawala sa aking dibdib. Ngunit bago sila tuluyang mailayo, tumingin ako sa aking biyenan na si Doña Imelda. Nanatili siyang nakahiga. Ang kanyang mga mata ay nananatiling dilat sa takot, saksi sa tuluyang pagbagsak ng kanyang kaisa-isang anak. Look at them, Mama. Bulong ko sa kanya. Ang boses ko ay tila isang malamig na hangin. Ito ang bunga ng inyong mga panalangin. Ito ang karma na sinasabi ninyong hindi natutulog. Habang ang anak ninyo ay mabubulok sa kulungan, kayo ay mananatili rito, mag-isa sa dilim ng inyong sariling katawan. Nang lumisan na ang lahat at ang katahimikan ay muling bumalik sa mansyon, pumasok si Yaya Rosa sa silid. May dala siyang isang baso ng gatas para sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng mga luha ng kagalakan. Tapos na po, Elena. Tapos na ang laban. Yumakap ako kay Yaya Rosa, ang huling tunay na pamilya na natira sa akin sa bahay na ito. Ngunit sa gitna ng aming pagyayakapan, nakarinig kami ng isang malakas na pagbasag ng salamin mula sa ibabang palapag. Isang tunog ng isang sasakyang mabilis na humaharurot palayo. Sir! Si Sofia po! Nakatakas siya sa mga pulis! Ang sigaw ng isang guard mula sa labas. Napatayo ako ng tuwid. Ang kaba ay muling bumalik sa aking dibdib. Ang huling sayaw ay hindi pa pala natatapos. May isa pang anino na nagtatago sa labas at alam kong hindi siya susuko hanggat hindi niya ako kasamang bumagsak sa hukay. Mama, Mama, wag mo na po akong iiwan. Ang boses ni Mika ay tila isang marupok na sinulid na pilit na humahawak sa aking puso. Yakap-yakap ko siya nang mahigpit sa gitna ng aking silid. Ang amoy ng kanyang buhok na tila sariwang pulbos ay ang tanging lunas na nagpapahupa sa hapdi ng aking mga sugat. Sa bawat hikbi niya, naramdaman ko ang bigat ng mga pagkakataong hindi ko siya nayakap noong ako ay nakakadena sa aking sariling katawan. Hinding-hindi na, anak. Pangako. Hinding-hindi ka na masasaktan. Bulong ko habang hinahaplos ang kanyang likuran.
Sa mga sandaling iyon, ang tagumpay ko laban kay Marco ay tila walang saysay kung ihahambing sa init ng bisig ng aking anak. Ang tunog ng ulan na humahampas sa bubong ng mansyon ay tila isang malakas na palakpakan mula sa langit. Naguhugas sa lahat ng dumi at lason na namalagi sa bahay na ito. Pumasok si Attorney Valdez sa silid. Bitbit ang ilang mga dokumento. Ang kanyang muka ay hindi kakikitaan ng kagalakan. Elena, secured na ang lahat ng assets mo. Ang trust fund ni Mika ay hindi na pwedeng galawin ng kahit sino. Pero kailangan mong malaman. Ang balita tungkol kay Sofia. Tumayo ako at hinarap ang aking abogado habang nananatiling nakakapit si Mika sa aking laylayan. Anong nangyari? Bakit siya nakatakas? Nagkaroon ng gulo sa labas habang isinasakay siya sa patrol car. May isang sasakyang bumangga sa likuran ng mga pulis at sa gitna ng kalituhan, nakatalon siya pababa ng bangin sa likod ng inyong subdivision. Hindi pa siya nahahanap ng mga autoridad hanggang ngayon. Paliwanag ni Attorney Valdez, ang bawat salita niya ay tila isang malamig na hangin na nagpapatayo ng aking balahibo. Nakalaya si Sofia, ang babaeng walang takot at puno ng hinala. Ang babaeng ang tanging layunin ay makitang abo ang bawat sinulid na hinabi ng aking pamilya. Hahanapin nila siya, Elena. Huwag kang mag-alala. Pagpapatuloy ni Attorney Valdez, ngunit alam kong maging siya ay nababalisa. Nang sumunod na araw, sinimulan ko ang aking pagbabalik sa kumpanya. Ngunit bago yon, dumaan ako sa lumang Syongdet, ang aming talyer ng paghabi na itinayo ni Papa. Ang tunog ng mga kahoy na nag-uumpugan mula sa mga manual loom ay tila isang pamilyar na awit sa aking pandinig. Hinawakan ko ang landay, ang gamit sa paghahabi, at naramdaman ko ang gasgas ng kahoy sa aking palad. Dito nagsimula ang lahat. Dito ko muling itatayo ang aking dangal. Ma'am Elena, masaya po kaming makita kayong muli. Wika ng isa sa aming mga matatandang manghahabi, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Akala po namin ay tuluyan na kaming pababayaan ni Sir Marco. Huwag kayong mag-alala. Ang sinulid ng pamilyang ito ay hindi kailanman mapuputol. Sagot ko ng may determinasyon. Ngunit ang katahimikan ng hapon ay binuwag ng isang hindi inaasahang tunog. Ang mahaba at nakakabinging tunog ng telepono sa opisina ni Papa ay umaling-awngaw. Dahan-dahan ko itong nilapitan. Ang bawat hakbang ko ay tila sinasabayan ng kaba. Nang sagutin ko ang tawag, walang boses na bumungad sa akin. Tanging ang tunog ng mabigat na paghinga at ang mahinang pagpatak ng ulan sa kabilang linya. Sofia, alam kong ikaw yan, wika ko. Pilit na pinatatatag ang aking boses. Isang matinis at nakakakilabot na tawa ang narinig ko. Isang tawang walang halong pagsisisi. Akala mo ba ay panalo ka na, Elena? Akala mo ba ay tapos na ang lahat dahil nakakulong na ang duwag mong asawa? Wala ka nang makukuha sa akin, Sofia. Ubos na ang oras mo. Sagot ko. Ang pera? Ang kumpanya? Maaaring nakuha mo na ang mga yan. Pero ang isang bagay na pinakamahalaga sa'yo, siguraduhin mong nakatingin ka ng maigi. Bulong niya bago tuluyang maputol ang linya. Isang tunog ng pagkaputol ng koneksyon ang naiwan sa aking pandinig. Tila isang babala ng isang darating na sakuna. Agad akong tumakbo palabas ng opisina. Mika! Nasaan si Mika? Sigaw ko sa aking mga tauhan. Nasa garden po siya, ma'am, kasama si Yaya Rosa. Sagot ng isa. Patakbo akong nagtungo sa hardin. Ang aking puso ay tila gustong kumawala sa aking dibdib. Nang makarating ako, nakita ko si Yaya Rosa na nakaupo sa bench, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng kalituhan. Yaya, nasaan ang bata? Hingal kong tanong. Kinuha po siya ng isang tauhan ninyo, Elena. Sabi po ay ipinapatawag niyo sa loob ng talyer dahil may ipapakita kayong bagong tela. Sagot ni Yaya Rosa, ang kanyang boses ay nanginginig. Nang mapagtanto ang aking reaksyon, tiningnan ko ang paligid. Ang gate
Sa dulo ng hardin ay nakabukas ng bahagya. Isang piraso ng puting tela, ang paboritong ribbon ni Mika, ang nakasabit sa isang matulis na sanga ng rosas. Ang bawat hibla ng aking katawan ay nanigas sa takot. Hindi ito tungkol sa pera, hindi ito tungkol sa nakaraan. Ang huling laban ni Sofia ay ang ubusin ng aking kinabukasan sa pamamagitan ng aking anak. Sa di kalayuan, narinig ko ang ugong ng makina ng isang sasakyan na mabilis na humaharurot palayo, papunta sa direksyon ng matatayog na bangin sa gilid ng dagat. "Sofia! Ibigay mo sa akin ang anak ko!" Ang sigaw ko ay nilamon ng malakas na ihip ng hangin sa gilid ng matayog na bangin. Ang ulan ay tila mga luhang nagmumula sa langit. Bumabasa sa aking mukha habang pilit kong hinahabol ang hininga. Sa dulo ng talampas, nakatayo si Sofia, mahigpit ang pagkakahawak sa nanginginig na si Mika. Ang dagat sa ibaba ay nagngangalit. Ang mga alon ay humahampas sa mga bato nang may nakabibinging lakas. "Huwag kang lalapit, Elna. Isang hakbang pa at aakayin ko ang batang ito sa kalaliman." Sigaw ni Sofia, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkabalisa. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang damit ay basag, isang larawan ng isang tao na tila nawalan na ng lahat. Napatigil ako. Ang aking puso ay parang ibong naguguluhan sa loob ng aking dibdib. "Sofia, pakiusap. Saktan mo na ako. Tapusin mo na ako. Pero huwag ang anak ko. Wala siyang kasalanan sa mga pagkakamali ng ating mga magulang." "Kasalanan niya dahil dugo mo ang nananalaytay sa kanya." Tawa ni Sofia, isang tunog na mas masakit pa sa hagupit ng bagyo. "Pinatay ng tatay mo ang pangarap ng pamilya ko. At ngayon, papatayin ko ang kaisa-isang dahilan kung bakit ka pa gustong mabuhay." Tumingin ako kay Mika. Ang kanyang maliliit na mata ay puno ng luha, nakatitig sa akin ng may pagmamakaawa. "Mama, help me po." Bulong niya. Sa sandaling iyon, ang takot sa aking puso ay napalitan ng isang kakaibang kapayapaan. Isang lakas na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa wagas na pagmamahal ng isang ina. Dahan-dahan akong humakbang, hindi patungo sa kanya, kundi sa direksyon kung saan ako mas makikita ni Sofia ng malinaw. "Sofia, tingnan mo ako." Wika ko sa isang boses na mahinahon ngunit matatag. "Tingnan mo ang mga kamay na ito. Ang mga kamay na pinanood mong manginig sa lason. Ang katawang pinagtawanan ninyo ni Marco habang nakaratay. Akala ninyo ay tapos na ako, di ba? Pero narito ako. Nakatayo. Buhay." Nangunot ang kanyang noo. Bahagyang lumuwag ang pagkakasakal niya kay Mika. "Ang galit ay parang lason, Sofia. Ininom mo ito sa pag-asang ako ang mamamatay. Pero tingnan mo ang sarili mo. Ikaw ang unti-unting nauubos." Pagpapatuloy ko. "Gusto mong maghiganti? Sige. Pero tignan mo ang paligid. Si Marco ay nasa kulungan. Si Doña Imelda ay hindi na makapagsalita. At ikaw, narito ka sa gilid ng bangin habang ako ang nananatiling may hawak ng lahat ng sinulid ng ating buhay." "Manahimik ka!" Sigaw niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig na sa pag-aalinlangan. Sa isang mabilis na pagkakataon, nang lumingon si Sofia sa direksyon ng mga papalapit na ilaw ng sasakyan ng pulis, sumigaw ako. "Mika, takbo!" Dahil sa gulat, nabitawan ni Sofia ang braso ng bata. Mabilis na tumakbo si Mika patungo sa akin. Niyakap ko siya ng buong higpit. Itinago ko ang kanyang mukha sa aking dibdib. Habang ang mga opisyal ng batas ay mabilis na dinaluhong si Sofia. Walang putok ng baril, walang madugong labanan. Tanging ang tunog ng pag-iyak ng isang babaeng tuluyan nang tinalo ng kanyang sariling kadiliman habang nilalagyan siya ng posas. "Tapos na, anak. Tapos na." Bulong ko kay Mika habang ang ulan ay dahan-dahang tumitila. Lumipas ang 6 na buwan. Ang mansyon na dati ay amoy lason at puno ng lihim ay muli naming binuksan
Ngunit sa pagkakataong ito, puno na ito ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at ingay ng tawanan. Ang Sungjet ng aking pamilya ay naging pinakasikat na brand ng mga telang gawa sa kamay sa buong bansa. Hindi lamang ito negosyo, ito ay simbolo ng aking muling pagsilang. Isang hapon, habang naglalakad ako sa hardin, nakita ko si Doña Imelda sa kanyang wheelchair. Nakatitig siya sa mga rosas, ang kanyang mga mata ay wala pa ring buhay, ngunit may bakas ng pagkilala. Hindi ko siya itinapon. Hinayaan ko siyang manatili sa isang bahagi ng bahay, inaalagaan ng mga nurse na binabayaran ko. Ang makita ang aking tagumpay araw-araw habang siya ay walang magawa. Iyon ang pinakamabigat na parusang ibinigay sa kanya ng tadhana. Tumingin ako sa salamin sa loob ng aking opisina. Nakasuot ako ng isang terno na gawa sa pinakamahusay naming tela. Isang kulay gintong sinulid na tila nagliliyab sa ilalim ng sikat ng araw. Wala na ang maputlang babaeng biktima ng pagtataksil. Ang nakikita ko ngayon ay isang babaeng nahanap ang kanyang halaga sa gitna ng pagkawasak. Pumasok si Yaya Rosa dala ang isang tray ng merienda. Elena, may nagpadala ng sulat mula sa kulungan, galing kay Marco. Tiningnan ko ang sobre. Hindi ko na kailangang basahin ang nakasulat sa loob. Alam kong puno iyon ng mga salitang humihingi ng tawad at pag-asang muling makabalik. Nang walang pag-aalinlangan, pinunit ko ang sulat sa maliliit na piraso at hinayaan itong tangayin ng hangin palabas ng bintana. Hindi ko na kailangan ng kanyang mga salita, Yaya. Ang katarungan ay hindi na matatagpuan sa kanyang paghingi ng tawad, kundi sa katahimikan ng aking buhay ngayon. Wika ko ng may ngiti. Lumapit sa akin si Mika, dala ang kanyang mga gamit sa pag-aaral. Mama, look, I got an award today. Yumakap ako sa aking anak, ang tanging kayamanan na hinding-hindi mananakaw ng kahit na sino. Sa bintana ng aking opisina, tanaw ko ang malawak na lupain ng aking pamilya. Ang mga habi ay abala sa kanilang mga gawain. Ang tunog ng mga luom ay tila isang maayos na orkestra ng pag-asa. Ang aking kwento ay hindi nagsimula sa pag-ibig ng isang lalaki at hindi rin ito natapos sa piling ng isa pa. Nagsimula ito sa aking pagkawasak at nagtapos sa aking ganap na pagkabuo. Ako si Elena at sa bawat hibla ng aking buhay, ako ang nagpasiya kung anong disenyo ang aking ilalathala. Tapos na ang bagyo at sa wakas, ang reyna ay malaya na. Ang bawat dapit hapon sa mansyong ito ay hindi na nagdadala ng takot. Sa halip na amoy ng gamot at lason, ang hanging dumadaloy sa mga pasilyo ay may halimuyak na ng mga sariwang sampagita at ang amoy ng bagong dinitis na mga sinulid. Nakatayo ako sa balkonahe, pinapanood ang unti-unting paglubog ng araw na nagkukulay kahel sa malawak na hardin. Ang katahimikan ay hindi na isang kaaway, kundi isang kaibigan na nagpapaalala sa akin kung gaano kalayo na ang aking narating. Mama, tignan niyo po ang ginawa ko. Sabi ni Yaya Rosa, tama na raw po ang pagkakabi ko sa gilid. Ang masayang tawag ni Mika. Lumapit siya sa akin dala ang isang maliit na piraso ng tela. Isang simpleng disenyo, ngunit puno ng pagsisikap. Hinaplos ko ang kanyang ulo at kinuha ang tela. Naramdaman ko ang gasgas nito sa aking mga daliri. Napakaganda, Mika. Tulad ng itinuro ni Lolo, ang bawat hibla ay mahalaga. Kapag matibay ang pundasyon, kahit anong bagyo ay hindi ito kayang basta-basta sirain. Tumingin si Mika sa akin ng may kuryosidad. Mama, masaya na po ba kayo ngayon? Wala na po ba tayong kailangang katakutan? Ngumiti ako sa kanya. Isang nangiting hindi na pilit at hindi na nagtatago ng sakit. Ang takot, anak, ay bahagi ng buhay. Pero hindi na tayo kailanman magiging bilanggo nito. Higit sa saya, ang nahanap ko ay kapayapaan. At ang kapayapaan ay mas matibay kaysa sa anumang panandaliang ligaya. Paminsan-minsan,
Bumabalik ang mga anino ng nakaraan. Sa tuwing dumadaan ako sa silid kung saan nananatiling nakahiga si Doña Imelda. Naaalala ko ang lahat, ngunit hindi na ako nakakaramdam ng galit. Ang makita siyang inaalagaan ng mga taong binabayaran ko sa loob ng bahay na sinubukan niyang agawin ay sapat na paalala na ang katarungan ay may sariling paraan ng paghabi. Ang kanyang katahimikan ay ang kanyang sariling bilangguan, habang ang aking tinig ay muling narinig ng buong mundo. Tungkol naman kay Marco, ang mga balita mula sa kulungan ay hindi ko na hinahayaang umabot sa aking hapag. Ang kanyang pagkatao ay naging isang malabong alaala na lamang, isang pahina sa aking buhay na kailangan kong basahin para matuto, ngunit hindi kailangang balikan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagtanggap sa kanya muli. Ito ay ang pagpapalaya sa aking sarili mula sa bigat ng kanyang mga kasalanan. Si Sofia naman ay nahaharap sa habambuhay na pagkapiit. Ang kanyang huling pagtatangka na ubusin ang aking kinabukasan ang naging mitya ng kanyang tuluyang paglaho. Sa huli, siya ay naging biktima ng kanyang sariling lason, isang paalala na ang paghihiganti ay isang apoy na hindi pumipili ng tutupukin. Nang gabing iyon, matapos mapatulog si Mika, bumalik ako sa aking opisina. Kinuha ko ang isang lumang litrato ni Papa. Hinaplos ko ang kanyang mukha sa papel. Pa, naibalik ko na ang lahat. Ang dangal ng ating pamilya, ang kumpanya, at ang kinabukasan ng iyong apo. Hindi na tayo muling magiging biktima. Binuksan ko ang bintana at hinayaan ang malamig na hangin ng gabi na pumasok. Sa malayo, narinig ko ang mahina at ritmikong tunog ng mga luom mula sa talyer, ang tunog ng paglikha, ang tunog ng buhay. Hindi ako binuo ng isang lalaki. Hindi ako iniligtas ng isang prinsipe. Iniligtas ko ang aking sarili gamit ang mga piraso ng aking pagkawasak. Sa bawat hapdi, sa bawat luhang pumatak, doon ko nahanap ang tunay kong lakas. Ako si Elena, ang reynang muling sumilang mula sa abo. At sa harap ng bagong umaga, taas noo kong haharapin ang anumang disenyo na itataadhana sa akin ng bukas. Dahil ngayon, ako na ang may hawak ng landay. Ako na ang humahabi ng sarili kong tadhana.